Okay, so magandang hapon po, magandang gabi sa ating mga kababayan at happy Souls Day, no? At ngayon po ay araw ng Sabado, no? Isa na po ng buwan ng Nobyembre taong 2025. At syempre po, ngayong araw na ito, yung ating mga kababayan ay mga nasa sementeryo para puntahan yung kanilang mga puntod, ng kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na, no? Siyempre, pagdadasal nila, etc. whatsoever. At siyempre po, no, paalala, no, sa ating mga kababayan na pupunta ng sementeryo, huwag pong magdala ng pinagbabawal, no, tulad po ng mga lighter, patalim, alak na nakalalasing. At sa pagkain, siguro pwede, yung konti lang, yung sapat lang, at magdala po ng sariling plastic para lagayan po ng basura. At ngayon po, partikular sa lungsod ng Malabon, no, ay nagkaroon po ng isang misa, nag-alay po ng misa ang lokal na pamahalaan ng Malabon doon po sa bagong bukas na sementeryo, dyan po sa Tugatog Public Cemetery, no? At yun nga po, at yun, maraming siyempre, alam natin na meron pang konting problema pa doon dahil yung ibang mga yumao sa buhay, yung kanilang mga kamag-anak, medyo parang hindi pa yata nakikita or what. No? So, hindi natin alam. At alam ko dyan, ay may problema pa dyan. No? At, pero inaayos naman po ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Malabon. At bago yan mga kaibigan, magandang gabi po sa ating mga Dabarkad, sa ating mga kuya, ating bunso at Prince of Eagles, at siyempre sa ating mga ka-gunners ng One Gun Pilipinas. No? Magandang gabi po sa inyo. Ako po yung magiging kasama, Rosel Lopez. At siyempre po, Mr. J sa ating technical side. Ayun. At siyempre siguro at ngayon po ay medyo mabigat ang daloy ng trapiko dahil siyempre po, yun nga, tulad na sinabi natin, araw po ngayon ng paggunita ng ating mga namayapang mahal sa buhay, kaya medyo konting patience lang, konting pasensya, no? At yung iba may naglalakad, merong iba naman may sasakyan, pero siyempre, problema pa natin yan, yung parking area, no? At yun, mga kaibigan, no? At sana, no, ay maging mapayapa yung pong sinadaos natin ngayon na All Souls Day, All Saints Day, no, ng mga Katoliko. At siyempre, iwasan din natin yung mga gulo. Pero alam nyo, dyan po sa mga bawat sementeryo, sigurado po may mga nakadeploy na mga kagawad ng PNP, may mga nakadeploy na mga NGOs, iba't ibang grupo, para umasiste, no, sa mga pangangailangan at magiging problema ng ating mga kababayan na pupunta sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, no? Lahat po yan, hindi lang mo Kamanaba area, hindi lang mo Maynila, kundi buong Pilipinas po yan sa mga sementeryo. Kaya po, kung may problema po, meron po tayong alam na lalapitan yung mga kagawad ng PNP. At syempre, yung ating mga kababayan naman, iwasan nyo na, no? Ang punta natin sa sementeryo, hindi ho para gulo, kundi ang punta ho natin para puntahan yung ating mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. Iba ko kasi nakakaraang mga taon, merong mga teenager, yan, ang gulo-gulo, tapos nagkakaroon ng away, no? Kasi nagkakaroon ng mga untoward incidents. Okay? Kaya nga medyo po ngayon, yun ang ano natin, guritain natin, yung pong puntahan natin, no? At ipagdasal nyo yung mga puntod ng inyong mga mahal sa buhay, yung kanilang kaluluwa, no, etc. Okay, so bueno mga kaibigan, huwag na natin patagalin, tunghayin natin yung ginawa pong misa ng Malabon na local government sa Tugatog Cemetery na siyempre pinangunahan po ng isang pare at siyempre po ni Mayor Jeannie Sandoval, no? So yan po, para at least alam natin, no? At ang alam nyo, sa ngayon po maganda na ang Tugatog Cemetery dahil para siyang katulad ng mga sementeryo na magaganda, yung malalaki, no? Yung mga eternal, yan, mga ganyan, sample yan, yung mga marami. Hindi ho, ika nga, dati ho kasi yung nung public cemetery pa siya nung panahon, unang panahon pa, talagang makikita mo, sementeryo ng mga munisipyo, ng mga lokal na pamahalaan sa mga lokal. Pero ito ngayon, nung ginawa na ho ito, talagang maganda ho, makikita nyo talagang yayamanin, ika nga ang dating, no? So mga kaibigan, panoorin po natin. Pag-alala, kundi isang pagkakataon para muling ipadama ang ating pag-ibig at pananampalataya. Na bagamat sila po ay nauna na,
ang kanilang mga alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Habang ang ating mga pamilya at bisita ay dumarating, inaanyaya na po namin kayo na umupo sa inyong mga lugar. Meron po tayong mga ushers dyan na nandyan para mag-assist. At sabayan po natin ang taimtim na pakikinig sa mga prelude music mula po sa ating choir. At habang hinihanda po ang ating altar at ang mga urns, naway patuloy po tayo sa ating pagninilay. Sa katahimikan po ng umagang ito, alalahanin natin ang mga ngiti, kwento, at pagmamahal na iniwan sa atin ng ating mga minamahal. At sa ilang sandali lang po ay magsisimula na po ang banal na misa. Dadalangin ako ng
bukas malam at matutong mabuhay ng anak. Kaya bilang isang pangalan, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. At mula mo'y marami ang inawat mo.
Mga Malabuenos, sa umagang ito ay ating ginugunita ang alaala at mga aral na iniwan sa atin ng mga yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng isang banal na misa. Sa presensya ng Panginoon, sama-sama natin idalangin na makamit nila ang walang hanggang kapayapaan. Malabuenos, ang banal na misa ay pangunahan po ni Father Arvin de Jesus. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pambungad na awitin. Sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi. Sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamasin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating itutugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ang naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwag. Purihin mo, O Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ipinibigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Binantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling sa katayuan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating ng konseho, tama? Sangguniang panglungsod ng ating lungsod Malabon, kasama ang ating unang Ginoo at ang ating pinamahal na ina ng lungsod ng Malabon, at sa lahat na nanandirito ng mananampalataya ng ating bayan, isang magandang morning po sa inyo. Alam nyo, napakaganda ng pagdiriwang natin ngayon kasi siksik, liglig at umaapaw. Tatlo ang ating pinagdiriwang. Ngayon, yung culmination na tinatawag nating Month of the Rosary. At the same time, i-advance po natin yung ating pagdiriwang ng araw ng mga santo, di ba? Araw ng mga banal. At sa darating na linggo o November 2, ipagdiriwang naman natin o gugunitahin natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Unahin po muna natin ang buwan ng Santo Rosario. Ang Rosario ay hindi lamang isang pagbigkas ng mga beads o simpleng pag-uulit o pag-uulit ng mga dinadasal natin na Santa Rosario. Tulad ng ipinaliwanag sa ating simbahan, ang Rosario ay isang sandata ng pananampalataya na nagdadala sa atin ng mga misteryo ni Kristo. Kung titignan po natin yung Santo Rosario, hindi tayo nagdadasal kay Maria Hindi tayo nagdadasal kay Maria. Ang Santo Rosario, yan ay panalangin natin para kay Kristo. Kaya kung titignan po natin mula nung Annunciation hanggang dun sa pag-akyat ni Kristo sa langit, yan ay makikita lahat sa Biblia. Kumbaga, ito ay summary ng ating Biblia. Kaya kung nagdadasal ka ng Rosario, alam mo na o may ideya ka tungkol sa Biblia o dun sa pagkapanganak, pagkabuhay, pagkamatay, o dun sa paghihirap, o dun sa naging misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo nagdadasal ng Rosario, ibig sabihin, ikaw ay tapusin yung Rosario. Hindi ka maririnig ng Diyos kung ganyan ka magdadasal. Sino ang magdadasal? Ano ang magdadasal? Ang iyong puso. At tandaan ninyo, kapag kayo ay nagdadasal, hindi mo kayang baguhin ang Diyos. Hindi ang Diyos ang magbabago sa panalangin natin, kundi ikaw mismo. Dahil ang panalangin, iyan ay kailangan ikaw ang magbago. Dahil ang panalangin, dito hinuhubog natin ang ating pagkatao. Kaya every time that we pray the Rosary, tayo dapat ang nagbabago. Nagkakaroon ng inner transformation sa ating mga puso. At yan ang gagawin natin sa mga susunod na araw. Alam niyo po, madalas sa ating mga Filipino, na pagkakamalan natin yung November 1 ay araw ng mga patay. Hindi muna. Ang November 1 ay araw ng mga banal. Kaya nga All Saints Day.
Kaya nga mamayang alas 6, lahat ng misa natin, yan ay tinatawag na nating anticipated mass o yung unang misa para sa November 1. Father, ano po yung All Saints Day? Ito yung mga lahat ng mga banal na nasa langit na sila ang gugunitain natin mamayang gabi at bukas. Father, sino ba yung mga banal na ito? Yan ang mga mahal natin sa buhay na nakaakyat na sa langit. Remember, yung mga santo, si San Jose, San Antonio de Padua, si Padre Pio, yan ay mayroon silang mga kapistahan. Meron silang mga sariling kapistahan. Samantalang yung mga mahal natin sa buhay na nakaakyat na sa langit, wala silang sariling kapistahan. Kaya bukas natin sila ipagdiriwang. Yan ang dahilan kung bakit tayo bumibisita sa mga sementeryo. Ang tawag po sa kanila, uncanonized saints or mga unknown saints. Pero kilala sila ng Diyos. Yan ang mga mahal natin sa buhay na nakaakyat na sa langit. Ngayon, kung hindi pa sila nakaakyat sa langit, yun yung pagdiriwang naman natin sa November 2, araw ng mga kaluluwa. Kaya nga pumupunta tayo sa sementeryo, nagpapamisa, upang gunitain natin sila, upang samahan natin sila, at alalahanin natin sila. Dahil tayo ang tutulong naman sa kanila upang mabilis silang makaakyat sa langit. Bilang mga mamamayang namamampalataya sa Diyos, tayo ang tutulong sa kanila. Kaya mga minamahal ko po mga idol kay Kristo, ano pang gagawin natin kung hindi magdasal? Pero aside sa pagdadasal, kailangan din natin isabuhay ang ating mga panalangin. Maging Kristo ka sa iyong kapwa. Ugaling Kristo, ugaling nagpapatawad, lalo tigit, ugaling nagmamahal. Amen. Tayo po'y tatayo at tayo mananalangin. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, na tumatawag sa atin bilang kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao. Bagkus, gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin na yung bayan nagmamahal sa iyo. Pakinggan mo ang bulong ng aming mga puso. Ito yung aming samot na langin sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang
Magsipuno po ang lahat. Ang tinapay at alak na ito, ano ng bayang umaasa sa pagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, ano ng bayang umaasa sa pagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming hinihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyo lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla, sa sangkatauhang ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, namumuno ng tagtupan ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 Hosanna sa kaibaan. San pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna sa kaibaan. Ilagay po natin ang ating kaliwang kamay sa ating dibdib bilang pagrespeto sa banal na Eukaristiya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Mysterium Fidei. Si Kristo'y purihain, sarili na inihain, bilang pagkain inumin, inagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, naming Papa, at ni Pablo Cardinalambo, naming Obispo, at ng tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalos yung buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal, namuhay dito sa digdig ng may kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ang
Kami at diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, Kristo, sinabi mo po sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisahin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At rin. Katulad po ni Kristo, magbigay po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito, si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa piging ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na mapagmahal at manawing Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang misa na yari na humayo kayo't pagpatuloy ang misyon ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayon at ibayan, kanyang pagalingan agad, isa buhay pag-ibig at pagmamahal. At sa bahaging ito po ng ating programa ay ating pong bibigyang pugay ang pagbabasbas sa mga urns na mga pumano ng mga venues nating binibisyaryo ng libreng cremation program ng Mamalang Lungsod ng Malabon. Inaanyaan po namin ang mga kaanak upang saksihan po natin ang pagbabasbas ng mga urns dito po sa Tugatog Public Cemetery. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa 3 araw na pagkahimlay mo sa libingan, pinabanal mo ang pinaglalagakan ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. Pagkalooban mo ng pamamahinga sa kapayapaan ang lahat ng mga mahihimlay sa lugar na ito. Ikaw ang buhay at muling pagkabuhay, kaya't umaasa kaming bubuhayin mo sila sa iyong kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Pastol na nagtataguyod sa akin, ikaw ay kumukupkop. Pastol na nagtataguyod sa akin, ikaw ay kumukupkop. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop, ang Panginoon ang aking Diyos, buhay ko'y di magdarahop, ako'y di maghihikahos. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Sa mainam na pastulan, ako ay pinahihimlay, ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan, upang lakas ay makamtan. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Ang pangako niya sa aki, tapat at di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasing hahawian niya ng dilim. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Hindi ako mangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ang panangga, Panginoon ko, sa tuwina, walang ikababalisa. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Inihanda mo ang dulang upang mapakinabangan, pagkaing pagsasaluhan, nang makita ng kalaban na ako ay iyong mahal. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Sa ulo ko'y ibinuhos ang langis ng iyong lugod, pati ko pa ko'y pinupuspos sa iyong pag-ibig na lubos na sa akin ay iyong kaloob. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Pag-ibig mo't kabutihan tataglayin ko kailanman, at ako'y mananahan sa bahay mong dalanginan ng magpasawalang hanggan. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkop. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad sa may kapal sa ating mga yumaong mga mahal sa buhay. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halika't samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw ng walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat po muli, Father, sa inyong pangunguna sa pagbabasbas ng mga urns at sa banal na misa. Ang inyong patuloy na paglilingkod ay nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na mamuhay ng may pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Maaari lamang po na bumalik po tayo sa ating mga kinaupuan upang ipagpatuloy natin ang ating programa. Para po sa mga pamilyang naririto, naway maging paalala ang sagradong pagbabasbas na ito na ang inyong mga mahal sa buhay ay nasa piling na ng Panginoon. Sa isang tahanan at liwanag, kapayapaan at walang hanggan pagmamahal. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang leader na tunay na nagmamalasakit sa bawat Malabueño. Ang ina ng lungsod na patuloy na nagsusulong ng mga programang may malasakit, disiplina at pag-asa. Atin pong pakinggan ang mensahe mula po sa ating mahal na punong lungsod, Honorable Mayor Jeannie N. Sandoval. Kay Father Arvin De Jesus. Paki-raise lang po. Brother Robin Manalo, Nuestro Señor De Longos Choir, Ministry of Greeters and Collectors, Congressman Ricky Sandoval, Vice Mayor Edward Nolasco, Konsehal Paulo Oreta, Konsehal Payapa Ona, Konsehal Leslie Ambao, Konsehal Jasper Cruz, Konsehal Maricar Torres, Konsehal Lenyanga, Konsehal Jerry Bernardo, Konsehal Nadia Vicencio. Sa ating City Administrator, Dr. Alexander Rosete, sa ating po mga department heads, OICs, kay Kapitan Lara Cruz at mga kagawad, sa mga pamilyang naulila na kasama natin ngayong umaga, sa lahat po nandito ngayong umagang to, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong Undas 2025, muling nagtitipon tayo dito sa Tugatog Public Cemetery upang gunitain ang mga mahal nating yumao. Mga taong nag-iwan ng alaala, aral at pagmamahal na patuloy nating dala sa ating puso. Ngunit ngayong taon, hindi lamang po tayo nagtipon upang gunitain ang ating mga yumaong mahal sa buhay, kundi upang ipagmalaki rin ang isa sa mga makabuluhang proyekto ng ating pamalang lungsod. Ito ay ang bagong The Risen Christ Hall dito sa Tugatog Cemetery. Ang pasilidad na ito ay tinayo bilang tugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na magkaroon ng maayos, marangal at ligtas na huling hantungan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ilalim ng proyektong ito, mayroong 360 niches sa unang palapag na ating binuksan ngayong taon. Bahagi ng Phase 1 ng construction ng 2 palapag na gusali sa loob ng 900 square meter na lote ng sementeryo.
Nagsimula ang pagtatayo nito noong September 11, 2024 at inaasahang makumpleto sa November 12, 2025 na may kabuang 1,632 niches kapag natapos ang buong istruktura. Kung matatandaan po natin, nagsimula ang redevelopment ng Tugatog Public Cemetery noong 2021, kung saan maraming labi ang kinailangang exhume upang maisagawa ang pagsasaayos. Kaya naman nang maluklok tayo sa pwesto, agad nating inilunsad ang libreng cremation program para sa mga pamilyang nagdanais ng cremation ng mga na-exhume na labi. Wala pong kailangang alalahanin sa gastos dahil ito ay pinangasiwaan ng pamalang lungsod ng walang bayad. Mula sa pagkuha ng labi, cremation, urn, bulaklak, hanggang sa lahat ng kinailangang proseso. Sa loob lamang ng 2 taon, mula nang simulan natin ang programang ito, 1,633 pamilya na po ang ating natulungan. Mga pamilya nagkaroon ng pagkakataong maihatid ng marangal at payapa ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng patuloy ng pagsasaayos sa ibang bahagi ng Tugatog Cemetery, nais ko pong ipabatid na nakatutok kami sa kalinisan, kaayusan at kaligtasan ng lugar. Binuksan natin ang columbarium, ossuary at wall of remembrance upang magsilbing mga sagradong puok ng paggunita at panalangin. Para sa ngayong undas, magbibigay tayo ng gabay sa mga nais maghanap sa kanilang mga yumaong kapamilya sa loob ng sementeryo. May mga portalets, water stations at sanitizers rin po tayong inilagay upang mas maging maayos at maginhawa ang inyong pagbisita. Ngayong habang binabasbasan natin ang mga urns na halos 40 kababayan mula sa ating libreng cremation program, ating ipinakita sa Malabon, ang malasakit ay hindi nagtatapos sa buhay. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa huling sandali. Mahigit 200 po ang na-cremate at marami pa pong cremation na mangyayari. Ang seremonyang to ay hindi lamang paggunita sa kamatayan, kundi pagpapatibay ng pag-ibig. Pag-ibig na nanatili kahit sa kabila ng pagkawala. Sa bawat urn na ating babasbasan, may kasamang kwento ng pamilya, ng pag-asa at ng pananampalataya. Mga kasama, sa inyong pagdalo at pagdarasal ngayon, dalangin ko na matagpuan niyo ang kapayapaan at kagaanan ng loob. Sa mga luha, naway may kasamang pasasalamat. Sa pag-alala, naway sumibol ang pag-asa. At sa pananahimik, naway madama nyo ang presensya ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Tugatog Public Cemetery ay patuloy na magiging simbolo ng ating pagkakaisa bilang isang lungsod. Isang lugar kung saan nagsasama ang paggunita, pagmamahal, at pananampalataya. At habang ipinagpapatuloy natin ang ating mga proyektong makatao at serbisyong may puso, asahan niyong ang pamalaang lungsod ng Malabon ay laging nasa inyong tabi, mula sa pagsilang hanggang sa huling sandali. Naway magbigay ito sa ating lahat ng kapayapaan, pag-asa, at walang hanggang pagmamahal. Ito na ang panahon, ituloy ang progreso. Sabay-sabay, aahon pa tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor Jeannie Sandoval, sa inyong taus-pusong mensahe. Tunay pong nagbibigay inspirasyon ng inyong mga salita at patunay ito ng malasakit ng pamalang lungsod sa bawat Malabenyo.
sa buhay, sa alaala at sa pag-asa ng bawat isa. At ngayon naman po, saksihan natin, kasama po si Mayor Jeannie Sandoval, Vice Mayor Edward Nolasco at ating mga konsehal upang basbasan muli ang ating Wall of Remembrance na kasama muli. Kanina po ay ating nasaksihan ang pagbabasbas po ng ating mga urns. Ito po ang programa na bahagi ng patuloy na advokasya ng ating pamalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval, isang advokasiyang nakatuon sa dignidad, malasakit at paggalang sa bawat buhay hanggang sa huling sandali. Ang bawat urn na ating binasbasan kanina po ay may kasamang kwento, mga kwento ng pamilya, ng pag-ibig at ng pag-asa. At sa bawat alab ng kandila at halimuyak ng bulaklak ay naroon po ang mensahe ng pamahalaang lungsod na walang malabwenyo ang maiiwan kahit sa kanyang huling paglalakbay. At ngayon, habang sinasaksihan po natin ang pagbabasbas muli dito po sa ating Wall of Remembrance, sabay-sabay po nating ialay ang ating mga puso sa panalangin habang pinangunahan po tayo ng ating mahal na pari sa pagbabasbas ng ating Wall of Remembrance. Lahat ng takot sa iyong damdamin, pangalan niya ay lagi ng tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabuting mababa siya, di na nakasip ng tunay na kalayaan. Manalig ko, biyuin ang luz sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manalig ka. At narito naman po ang mga limitasyon po natin sa pagdalaw o oras po ng ating pagbisita. Ito pong darating na undas. Kapag po napuno na po yung loob, syempre lilimitahan na po natin ang pagpasok. Marami po ang nagtatanong, ano na po ba yung mga nangyari sa mga labi ng mga pamilyang nagsabing gusto nilang ipakremate ang kanilang mahal sa buhay. Bakit daw po may mga nagsasabing walang nag-contact po sa kanila? Ito po ang kasagutan, nakalagak po sa mga designated na lugar sa loob po ng sementeryo. At kung tama po yung inyo pong mga ibinigay na mga contact number nung kayo po ay nag-apply, matatawagan din po kayo. May kalakihan lamang po ang bilang ng mga nagre-request po ng cremation, kaya po limitado lamang din po ang ating maaaring ma-cremate. Marami rin pong nagtatanong patungkol po sa pagbubukas o reopening, repairs, at kung ano po ba talaga ang kasalukuyang estado ng ating Tugatog Public Cemetery. Ibibukas po ang Tugatog Public Cemetery. Ito po.
Kapag 100% na po, kompleto na po yung ating construction, ngunit sa kasalukuyan, 50% lamang po ang natapos po ng ating contractor. Kaya may mga ilang bahagi pa rin po na sarado po sa publiko. Sa pagpapapalit po ng administrasyon, kung inyo pong natatandaan, pansamantalang pong inihinto ang proyektong ito upang ipa-review at masigurado po na maayos ang implementasyon, sumusunod sa kontrata at pakinabang para po sa bawat Malabueño. Marami rin pong nagtatanong pagdating naman sa rehabilitasyon nito pong Tugatog Public Cemetery. Natapos na po natin ang review at ipinagutos na po ng lungsod na ipagpatuloy po ng kontraktor ang natitirang bahagi ng proyekto. Gayunman, tumanggi po silang bumalik sa trabaho at humihingi ng karagdagang bayad at danyos na hindi nakasaad sa orihinal na kontrata. Sa ngayon, isinasagawa po ng lungsod ang tamang legal at technical evaluation. Nakikipag-ugnayan po tayo sa Bids and Awards Committee, Legal Office, at Commission on Audit upang maprotektahan ang interes ng pamahalaan at ng publiko. Kaya po ito ay nagtagal dahil sinisiguro po natin na ito po ay dumaraan sa due process. At kapag po ito po ay na-terminate ang kontrata, ito po ay ating ipaparebid at sisiguraduhin po natin na ang natitirang pondo para dito ay mapupunta sa maayos at sa susunod po na aprobadong plano. At sa kabilang banda naman po, may ginawang proyekto po ang ating pamahalaan. Ito po ay naganap last week. Ito po ang construction of apartment style niche. Ito po ang The Risen Christ Hall Phase 1 na hindi po kasama sa scope ng unang proyekto dito po sa Tugatog. Layunin po natin na madagdagan pa ang kakulangan ng libingan at paglalagakan ng ating mga mahal sa buhay. Ang
Panawagan po namin ng pansin. Kung maaari lamang po, Dr. Bordador, ay pumunta po kayo dito sa may backstage. Dr. Bordador, kung kayo po ay nakikinig, maaari lang po. Muli, dito po sa ating mga pumanaw po natin ng mga kababayan, ito po yung ating libreng cremation program ng pamahalang lungsod ng Malabon. Ito po ang programa kung saan ito po ay bahagi ng patuloy na advokasya ng ating pamahalang lungsod sa pangunguna po ni Mayor Jeannie Sandoval. Isang advokasyang nakatuon sa dignidad, malasakit, at paggalang sa bawat buhay hanggang sa huling sandali. Ang bawat urn po na ating binasbasan po kanina lamang po ay may mga kasamang kwento, mga kwento ng pamilya, ng pag-ibig at ng pag-asa. At sa bawat alab ng kandila at halimuyak ng bulaklak ay naroon po ang mensahe ng ating pamahalang lungsod na walang malabuenyo ang maiiwan kahit sa kanyang huling paglalakbay. At katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, sabay-sabay po nating ialay ang ating mga puso sa panalangin at patuloy po natin alalahanin ang ating mga mahal sa buhay. Muli, kasalukuyan pa rin po tayo, nagkakaroon po tayo ng mga blessings sa ating mga facilities dito po sa Tugatog Public Cemetery. Natapos na po tayo sa ating mga urns, sa Wall of Remembrance. Siyempre, umikot po ang ating mahal na Mayor Jeannie Sandoval, kasama po si Congressman Ricky Sandoval. Nariyan din po si Vice Mayor Edward Nolasco, kasama ang ating mga konsehal upang basbasan at bisitahin ang ating pasilidad dito po sa Tugatog Public Cemetery. Muli, pinapaalala ko lang po kayo kung sakali po na talaga naman po magkakaroon po tayo ng mga limitasyon po sa mga dadalaw o sa oras ng pagbisita, kapag po napuno na po sa loob dito po sa ating Tugatog Public Cemetery, lilimitahan na po natin ang pagpasok. Narito po yung mga dapat tandaan kapag tayo po ay dadalaw na po sa ating mga mahal sa buhay. Unang-una, suriin po natin ang estado ng ating sariling kalusugan bago po pupunta sa sementeryo at sa simbahan. Magdala po ng mga sapat na inuming tubig upang maiwasan ang dehydration. Magdala ng payong o sombrero bilang proteksyon sa mga matinding sikat ng araw o ulan. At huwag pong kakalimutang inumin ang inyong mga maintenance na gamot, lalong-lalo na po sa ating mga mahal na senior citizen. Huwag niyo rin pong kakalimutan gumamit po ng face mask kung kinakailangan. Maging maingat po tayong lahat sa ating mga paligid. Iwasan po natin magdala ng mga pagkaing madaling masira o mapanis. At alamin ang mga medical stations sa inyong mga lugar. Mahigpit naman pong ipinagbabawal ang pagdadala
ng mga matutuloy sa bagay. Bawal din po magdala ng mga maiingay tulad ng mga ating mga speakers. Mahigpit din po ang pinagbabawal ang mga alak, syempre. At bilang pagkatapos po ng ating programa, mamaya po pagbalik po ni Mayor Jeannie Sandoval, inaanyahan po namin kayo. Kung gusto niyo po mapapicture, of course. And of course, sa ating mga opisyal, para sa isang photo opportunity. Mamaya po, i-announce ko po kung ano gagawin natin dito sa ating mga mahal sa buhay na nandito po, na beneficiary ng ating free cremation. At sa ngalan po ng Pamahalang Lungsod ng Malabon, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway. Okay, sabay ng mga kaibigan, ayan, natungayan niyo po, no, yung ginawang paggunita, no, at kasama ang Malabon Local Government Unit na pinangunahan po ni Mayor Jenny Sandoval. Kaya po sa lahat ng mga kababayan natin na nagpunta sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, God bless po sa ating lahat. Muli, ako po yung naging kasama, naging katropa, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po.